Dahil ikaw naman nang nangutang, etc. Did you ever apologize to? Opo. Nag-apologize siya sa'yo? Oo, minsan po humingi siya sa akin ng dispensa kasi nga, nagkasakit naman yung anak niya talaga. Kaso yung marami kasing reason na ganyan-ganyan, parang hindi na ako naniwala. Marami na siyang Kasi sa dahilan. akin nga, importante pa rin yung relationship. Huwag niyong sayangin. Yun na nga nagpakasira po siya dun sa ganung halaga lang. Bigyan mo lang siyang chance na ipaayos. Hopefully. If you can look at her, not dun sa ginawa niya the last few months, ganun din sa'yo. Kung ang tingin mo na sa kanya, hindi na BFF, kung hindi na ano ka, kailangan tignan mo siya nung katulad dati in the future. Kasi sayang di ba? Pero tanungin ko lang ulit, anong sinasabi mo na kailangan na rin yan ng anak mo dahil siya ay manganganak? Buntis O- po, nagpapacheck up po kasi, Ikaw mismo, di ba, yung... sa thyroid ko po kasi, talaga pong for surgery na po ako. So kung hindi kayo gipit-gipit, siguro mas mahaba nga ang PC mo, di ba? May PWD po ako na pinag-aaral. Kaya yung 5K, sa iba siguro ay maliit lang yon. Kasi ordinaryong tao lang po ako. Hindi naman ganun kalaki din ang sinisweldo ng asawa ko. Arawan lang din po naman siya. Ang pinupunto kasi ni ate, gusto din namin makatulong sa'yo. Unahin mo yung operation mo, then magkape tayo, usap tayo ulit. I'm hoping na dahil dun sa ino-offer namin na tulong sa inyo, maging opportunity din to na magkasundo kayo ulit at magkasama. So, Sa akin naman po, wala naman pong problema. Kung sa utang po, hindi ko po masasabi na mababayaran ko kagad siya. Pero gusto ko po ibalik yung pagkaibigan namin. Kasi kami lang din naman na nagtutulungan. Lalo na pag alam niyang walang-wala ako. Andyan siya. Sabi ko nga sa kanya, ang pera na babayaran. Pero yung pahihiya mo sa akin, hindi. Pag nakapagsalita ako ng mali sa kanya, chinachat ko kagad siya. Pasensya ka na, nakapagsalita ako sa'yo ng ganun. Ngayon, Annalisa, humingi naman ako ng tawad sa'yo. Sa mga salitang masasakit na sinabi ko sa'yo. Pasensya na talaga. Yung utang, babayaran naman kita. Pero hindi ko masasabi sa'yo kung kailan at anong araw. Dahil alam mong walang-wala ako ngayon. Willing naman akong intindihin Diba? Lagi naman kita iniintindi. Kaya nga kasi dahil lang sa pera tuloy, yung friendship, di ba, nawawala. Kung akin lang yun, bakit hindi? Kaso kasi sa anak ko yun Kaya pasensya na rin kung ano yung nasabi ko. At sana maging aral din na huwag ka ng utang kung kani-kanino. Kasi nababaon ka, tapos wala ka namang permanenteng ibabayad. So nasisira din yung ano mo sa ibang tao. Salamat din sa show niyo po na mapag-ayos kami. Kasi kung talagang sa barangay po, hindi po talaga maayos ng ganito. Okay na, sige. Abot naman kita, abot kita. magbibigay din tayo ng grocery para yung tinatabi mo pa dun sa pang-araw-araw ng anak mo. Siguro kahit pang isang linggo man na grocery, 'di ba? Bigas and then yung ulam. Magkano din yun na itatabi mo na pang bayad ng utang mo. Tapos syempre ikaw bibigyan ka na rin namin ng grocery dahil may pamilya ka din binubuhay, 'di ba? Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Paglabas ko, pagkatapos nating mag-usap, ang reaksyon lahat ng tao, nagkakagulo ang mundo sa 5,000. Tapos tinanong kita kung may estimate ka ba kung magkano lahat ang iyong utang. Sinabi mo sa akin 15,000. Meron sa akin sumalubong doon at nagsabi, Tuboy, ang take away daw niya ay aalagaan niya ang kanyang kinikita. Kasi pwede kang malagay sa ganitong sitwasyon, 15,000. Nagkakahilo-hilo tayo sa buhay. Natutunan na natin ang leksyong ito. Bawat piso, bawat 5 piso, mahalaga. Mahalaga. Opo. Di ba? So maraming salamat. Thank you po. Matapos ang kanilang pag-aayos sa programa, agad na nakatanggap ng tig 5,000 pisong regalo sina Annalisa at Mon mula kay Boy Abunda. Ito'y para makapagbigay sa kanila ng pag-asa at makatulong sa kanilang bagong simula.
Sinamahan naman ng team ng Cayetano in Action si Analiza sa Rizal Medical Center para sa kanyang swab test at CBC extraction sa bukol sa kanyang liig. Nakuha na rin ni Daisy ang mga kakaning maari niyang ibenta para sa kanyang hanapbuhay. Pati ang mga groceries na handog ng programa kina Analiza at Daisy ay natanggap na rin ng dalawa. Salamat po talaga dahil dun sa naging problema namin. Ngayon po ay okay na po kami ulit. At susubukan po uli namin talaga na Ibalik yung dati dating- namin pagsasama. Opo, na kahit yan. po sa ganitong ano po, kami talaga yung nagkasundo na po. Sa patuloy nating pagbibigay ng inspirasyon at pag-empower sa mga kababaihan, lalo na sa mga nagsilbing haligi ng tahanan at komunidad, katulad nila Analiza at Daisy, muli natin silang bibisitahin. Mula nang una silang matulungan ng Cayetano in Action with Boy Abunda, nagkaroon ng mga positibong pagbabago sa buhay ni na Analiza at Daisy. Si Analiza na 2 beses sinamahan ng programa sa ospital para ipatingin ang kanyang bukol sa leeg ay nakaramdam na ng kapanatagan. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Kaya natatakot ako. Pero ngayon, nabigyan po ng linaw lahat. Sa paunang tulong para sa kanyang negosyo at mga payo mula kina Kuya Alan at Ate Pia, napagyaman naman ni Daisy ang kanyang pinagkakakitaan. Ito ay sa kabila ng pangyayaring nagbanta sa kanyang kabuhayan. Dahil sa mga pagsubok, lalong umangat ang katatagan ni Daisy. Muli siyang bumangon at nagpursige. Baon ang mga natutunan niya mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa payong binigay mo sa akin at lalo na sa puhunang pinahiram mo sa akin na sabi mo sa akin. Pero naging okay naman po yung perang inano mo sa akin at lalo po ako nakabayad sa mga utang ko. Mula sa bingit ng awayan at kawalan ng pag-asa hanggang sa pagkakaunawaan at pagpapakita ng katatagan, ang kwento ni na Analiza at Daisy ay nagbibigay inspirasyon at paalala sa atin ng epekto ng kapatawaran.